My name is Jane Lee Fema Joyce G. Pardo, and I'm a freelance artist. I think para sa akin, mako-consider ko na darkest season ko was my heartbreak, my separation with my ex-husband. Also yung dumating yung nalaman ko na may slightly autism din yung anak ko. I've been in the dark when I was separated na pinipilit kong kayanin. Tumayo sa sarili kong mga pa na walang tulong ng walang support. Mahirap, pero I was trying my very best to deal with it and to cope. As a Capricorn, I don't open up easily to anyone or everybody. I tend to keep it to myself. But I'm trying to open up for the few people I trusted. I tried to seek help with one of my closest friends way back in the US. Also my sister, my soul sister. I discussed to her na ayoko na. Gusto kong mawala. Kasi nahihirapan na ako. Sabi ko sa kanya, actually, suicidal na last 9 months ago. Sabi ko, nabahala sa dalawang anak ko. Kasi bibigay na ako. Sobrang daming problema. Yung dumaan sa akin, mula separate ako sa partner ko. As of the moment, I think yung status na mental health ko is unexplainable. May times na bibigay na ako. May times na ayoko na. Pero pinipilit kong bumangon araw-araw. Nananalangin lang ako sa Diyos na kaya ko pa ba? So, magulo. Sobrang vague. I had a suicidal thought or attempt way back September last year. Grabe yung pinagdaanan ko because bumili na ako ng something para ma-end na yung life. Prior nun, minasage ko na yung sister ko na magpapaalam na ako. Tapos nabahala sa 2 kids ko. So, hindi ko na kaya. There's a lot of going on my plate. Hindi ko na kaya. I think I'm healing na. Especially when my new partner came in. Naging sandalan ko din siya. Tinry kong maging strong, independent woman. Also with my 2 kids, sila nung inspiration ko. Bigla pumasok sa isip ko na, ay wag, oo nga pala. Kasi walang nagmamahal sa bunso ko na may spectrum. Ako lang kasi yung kakampi niya. Dahil sa kanila lumalaban ako. Pinipilit ko. Kasi walang ibang tutulong sa kanila. Hindi ako lang. So, nagbago ulit yung pananaw ko. Pero nanalangin ako nung gabing yun. Buti na lang nag-respond yung kapatid ko. Kasi kung hindi, kawalan na ako ngayon. Tapos dilahan niya ako ng coffee. Hinantayin niya ako hanggang umaga, hanggang 7 a.m. kahit may pasok pa yung mga bata. Kaya thankful ako sa kapatid ko. Kasi ang dami nang namatay sa harap ng mga mata ko. Namatay na yung pamangkin ko 10 years old. Yung kapatid ko na 20 years old. Yung pinsan ko sunod-sunod last year. Kaya sabi ko, susunod ba ako? Nagpapasalamat ako kasi may mga nakakausap ako na yan, kapatid ko. Saka yung iilan lang na sobrang pinagkakatiwalaan ko, lalo na yung friend ko na psych sa US. Binigyan niya ako ng ebook guide on how to save myself. Salamat sa mga taong walang saong nakikinig sa mga rants ko. Luckily, merong few trusted people na I know na tinutulungan ako. Hindi sila showy. Private lang din. But I really thank my friends who always checking on me. Every time na nagme-mental breakdown ako out of nowhere. Like I discussed earlier, I keep myself busy by doing a lot of things. I was on a call center setup before. I tried to choose yung happiness ko. Tinatry ko kung saan ba ako, ano ba yung path ko. So, I started freelancing as a dubber, nagko-host ako ng gigs, nag-extra ako sa mga shows, advertisements, infomercial, and I'm doing a lot of activities with my kids, malling, ganyan, listening to music. That's one of my passion, and watching movies. So, yun yung mga pinagkakaabalahan ko sa ngayon. Kaya nalihis yung madilim na landas ko to itong nangyayari sa akin ngayon. I was seeking some advice kung kaya ba ng HMO ko that time. Pero may bayad. Until one of my friends stumbled on my post. She messaged me. She was a psych in US. She gave me this ebook link on the guide, on music, on how can I cope. Like, dun sa mga movies na napapanood ko, parang iba yung tinik na mawawala sa'yo kapag nag-seek ka ng professional help. Aside sa mga local na mga friends mo na wala pa namang idea, I would highly recommend talaga to seek help. Sa mga tao na nagsasabi na ang Generation Z ngayon ay mahina, it's really pros and cons. First off, ang Generation Z ngayon ay strong.
I wouldn't say na mahina sila. Because first off, maraming Generation Z ngayon or kabataan na magaling sa lahat ng talents because yun nga, because of technology. Magaling sumayaw, magaling sa lahat ng bagay, magaling sa thesis. Reach kasi nila lahat eh. Unlike nung generation namin.